But all who call on his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Magandang gabi, welcome back sa ating pong live podcast ng The Narrow Gate Ministry dito sa Facebook. Pastor Romel, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Pastor Derek. Wala po kayo sabihin sa ating mga manonood? Opo, magandang gabi po. Magandang gabi, lalo na sa mga nasa ibang panig ng mundo, no? Opo. Dahil kahit sila ay nasa ibang bansa, ay patuloy silang nanonood at sumusubaybay sa atin. Yes. Especially si Brother Delphine. Fidel, baliktad, no? Delphine, Fidel. Parehas din naman, binaliktad lang. Si Brother Fidel Galapano at maging yung kanyang pamilya, no? Yes po, opo. Sila po Yung po sa bahay nila ay mayroong screen at yun po yung pinapanood nila lagi. Ito pong ating Tama. pong program na Narrowgate. At natutuwa po tayo dahil yung po kanilang dedication sa patuloy na pakikinig at panonood sa atin Tama. ay nakaka-encourage sa atin. No? Magpatuloy na. Nagpatuloy. At si Brother Fidel ay kasaba yan nung umpisa ng The Narrowgate. Opo. Nung tayo ay Nauna pa po sa akin. Oo. Nung tayo po ay bago pa lang nagsisimula ay kanya daw pong pinapanood na noon pa. At binabalik-balikan niya. Kaya noong mag-meet up tayo dito sa nang siya umuwi, ano? Nasa Qatar ata siya, no? Qatar po. So nang siya umuwi ay pinuntahan talaga tayo at agad nagpabautismo. 1 week pa lang tayong nakikita. At bago siya umuwi sa Qatar o para magtrabaho ay nabautismohan po siya. Opo, 3 po sila eh. 3 po siya at isinama pa po niya ang kanyang mga pamangkin. At yung mga pamangkin naman niya ay faithful attenders. So attendees kumbaga sa ating church. Papatuloy. Maging yung kanyang isang kapatid. Si Kuya Udi. Si Kuya Ude. At yung pong ating mga manonood sa ibang bansa sa New York. Sa pamilya po nila ang pangalan ay mahirap banggitin eh. Canada rin yung iba. Oo. Pero ang spelling. Mahirap i-spell. Sa Canada rin, pumunta rin sila rito para tayo bisitahin, no? Nakakatuwa. Ng ating mga kapatiran sa Canada at maging sa Amerika meron tayo, no? Sa Washington, yung ating kapatiran na kadadating at kauuwi, no? Yun, salamat po ng marami at patuloy po namin kayong pinasasalamatan at iniimbita pa sa patuloy po nating paghahayag ng mga katuruan na salungat sa Biblia. Tama. Sa pag-expose
ng mga maling doktrina mula sa iba't ibang grupo ng relihiyon. At yun po talagang aming goal, yung ministry namin dito. So, Pastor, so, ayun, so ngayon pong gabi ay bago po ang topic natin. It's about the Church of the Almighty God or Church of Almighty God. At sa Tagalog po ito, Pastor, ay Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ito po sa atin, sa Pilipinas, ito ay laganap na. Actually, Pastor, may experience ako dito eh. Yung isang youth po dun sa amin, nagsabi siya sa akin na, Pastor, ako po ay may dinadalawa na Bible study. Online daw. So, hindi ko naman sabi niya, naman evangelical naman. Sabi niya ganun. And until such a time na medyo matagal na siyang dumadalo, online, nagpadala ng Bible sa kanya. Tapos, ibibigay daw niya sa akin. Sabi, Pastor, ibibigay ko po sa inyo yung Bible maganda. Dinala niya sa church. Nung nakita ko po yung Bible, makapal maganda yung pagka-bookbind niya. Parang hardbound siya. Naku, nung buklatin ko, sabi ko, iba ang pagkasali nito. Sabi ko, ganito, Totoy, at ito ay sa kulto. Yung mga terminology dun sa translation na ginagamit ay iba talaga. So, tiningnan ko siya sa Facebook. Nalaman ko na ito nga yung church na pinanggalingan. Ito yung inaatinan niyang church. Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Sabi ko, huwag ka na umatin doon at ito'y kulto. So, hindi po niya mapanlin lang nitong grupong ito. no? Ako nga po ay muntik na nitong maging head ng translator team nila dito sa Pilipinas. Dahil doon sa Odes noon, doon sa isang platform na nagpo-provide ng trabaho sa mga online worker between yung mga contractor at saka online worker, ay nag-post sila roon. At nung time na yon ako ay yun ang trabaho. I'm a translator. Nagta-translate ako sa God questions, and then nakita ko na meron pa naman akong slot ng yung time ko for translation. Nakita ko to, akala ko ay Christian church, no? And then nakailan lang akong translation, may nababanggit doon sa aking tinatranslate na isang Diyos na Kristo na nagkatawang tao at nasa China. So, na-alarm ako, sabi ko, teka muna, ano bang church ito? So, sinerch ko siya at ito nga yung church na yon. Tapos, nung ako ay umuurong, sabi ko, kasi contract may contract ka. So, pag may contract ka, so, kailangang tapusin mo yung iyong mga trabaho. At masisira naman ang reputation ko as a worker doon sa Odesk platform. So, ang nangyari ay, nung nagre-resign ako, inoferan ako na maging head ng translator team, ng team ng translators. Ako nitong Jesus Christ nila mismo. At nagpadala siya ng video sa akin, itong teacher na mismong leader. Yang Xiangbin yata. Yang Xiangbin. At siya ay nasa US, ang kanyang bahay ay nasa gilid ng bundok. Tapos binibidyo nga niya yung mga usa yung mga batang usa na lumalapit sa kanyang likod bahay. Sabi niya, this is my place in the US. Buhay pa pala po siya. Noong time na yun. 1991 lang naman sila Ano pa lang ngayon, 2020. Ewan ko ngayon. So, ewan ko ngayon kung buhay pa siya kasi that was, I think, 8 years or 10 years ago. Medyo Bago-bago pa. bago-bago pa. Oo. So, ang nangyari ay tinanggihan ko and I informed yung mga translators na yung isa ay taga dito sa taga Pampanga. So sabi ko sa kanya, I think this is a cult. Sabi naman niya, it's just a job. Kasi Christian din siya So it's just a job. Sabi ko, I cannot work for this kind of religious organization. Whatever yung
yung amount na i-offer nila. So, I cannot propagate their teachings. Kasama ka sa pag-spread. So, I resigned from my contract. So, I just finished the remaining, siyempre, of course, maapektuhan eh. So, kasi doon may naglalag ka ng record and then pag na-dissatisfied sa'yo, may communication pa kayo, i-rate ka. So, bagsak ang rating mo pag di ko tinapos yung huling-huli kong translation job. Parang mahirap po yung pastor So, ang hirap. Masakit na sa kalooban. Pero what's very important is that sinabi ko rin sa kanya. Sabi ko ay, your teachings are aberrant and it is not according to the teachings of the... So, I cannot work for you, sabi ko sa kanya. And yun. So, ayun, pastor, maganda po na kayo ay talagang yung pagkilos ng Panginoon na kayo ay inalis doon. Pero ito kasi, yun nga, sabi po ninyo, mapanlin lang subtle po talaga tong na to. Wala sila pong binabanggit sa mga videos. Wala. Jesus Christ. Kahit i-search mo sila, pag hindi ka translator, hindi mo maunawa. Hindi talaga. Kasi kahit mag-research ka sa kanilang mismong website, sa kanilang YouTube, akala mo ang gaganda ng sinasabi na pinupuri nila ang Panginoon Kristo. So, itinataya nila ang kanilang buhay. So, napaka-faithful nila eh. Actually, pag ayaw sa kanila ng isang tao, actually sila ay talagang nananakot. At sila ay na-wanted dahil may napatay. Di umano sa isang food chain na gusto nilang yayain as member. Pero umaayaw. May napanood po akong video. So, may ginawa sila roon na naging daan upang sila ay mapansin ng Chinese government at sila ay ginawang talagang sila ay pinagbawalan na magtipon. Actually, underground na siya ngayon sa China. Pero ang kanilang pinag-uusig sila ngayon eh. So, pagka ikaw ay member nito, talagang inaano sila, no? May mga patotoo sila na talagang yung inaalis ang kanilang kuko, pero tapat pa rin sila. So ayaw nilang mag-repent, ayaw nilang mag-recant at ayaw nilang sabihin kung sino-sino yung kasama nila. Talagang oo, nagpapakamatay sila kahit ikulong. May mga babae pa doon na talagang pinipit-pit ang daliri ng mga Chinese military. Meron talagang binubugbog, meron kinukuryente sa kanila. Talaga, may nagpapatotoo na kinukuryente ang lahat ng bahagi ng katawan niya. Pero kumakanta pa sila nung kanilang kanta. At ang dito is very, very supportive sila sa ministry when it comes to finances. Ginagastusan nila. Alam mo yung isang video nila sa YouTube kung magkano? Umaabot ng, maiksi lang So, most probably, mga lang yan. 15 minutes. Alam mo ang gastos nila kung magkano? Sometimes $2,000. Oh, magkano yun? $2,000, 15 minutes. Kasi gumagastos sila sa translator. Gagastos sila sa video maker, sa paggawa ng video. Gagastos sila sa nag-a-arrange ng lahat ng mismong yung nag-a-arrange ng kwento. Mapira talaga. Oo. Napakayaman ng mga member. Kasi binibenta nilang ari-arian nila kasi ang nila is padating na. Ang God the Father. Ang God the Father nila yung New Jerusalem. Sa langit. Pagbaba noon yun ang God the Father. Tapos yung yun si Jesus Christ, yung si Xiangbin. Yang Xiangbin. Tapos ay itong si Xiao kasi ang nagpalaganap ng katuruan nila eh. Nag-meet up sila nung isang teacher sa P6 na si Xiao. Tapos itong si Xiangbin, si Yang Xiangbin, ito ay according sa Chinese authorities, siya ay mayroong psychological disorder. So kaya nakakakita siya ng kung ano-ano, siya yung nagtuturo. Ito namang si Xiaobin, siya naman yung tumanggap ng turo at siya yung nagpapalaganap ng katuruan. Siya nagpaumpisa at siya rin ang nagturo na itong si Yang Xiangbin ay si Jesus Christ. At pinangatawan na naman ni Yang Xiangbin na siya nga, babae siya. Naging hituloy siya, naging lalaki kasi siya si Jesus Christ. At di umano siya ang incarnation uli
Parang ano, Nag-reincarnate si Jesus Christ sa kanyang katawan bilang Mm. isang babae pwede na naman. Kristo. Baka yung Ginoong Maria, Mm. Kaya noong 1989, nag-meet up itong dalawa, itong si Xiao at saka si Yang Xiangbin. Itong si Xiao Weishan, no? Oo. P6 teacher tong si Xiao Weishan eh. Mm. P6 lalaki siya. Mm. At ang history niya is member siya ng iba't ibang religious group. Parang ito ay seeker. Seeker siya. Siya. Mga religious movements at noong 1986 siya member siya ng Christian House Church, Christian House Church. Kasi sa China usong-uso ang mga house churches kasi nga bawal ang magtayo eh. Pag hindi ka sanction ng Chinese government, bawal kang magtayo ng building ng iyong church. Mm. So underground or sa bahay lang sila. So ang ginagawa nila ay kunyari yung kanilang table ay poker table. Opo. Pero pagka wala na yung mga authorities na dumadaan, gagawin nila nga yung Bible study table. Pero may nakahanda sila sa ilalim ng mga cards. Yung mga pangsugal. Para hindi halata. Para hindi halata. Pag may dumaan, Pasugal lang. sugal na sila. Kunyari, nagsusugal. Pagka umalis na, Bible naman. So, ganun sila ka-faithful. At itong si Xiao Weishan, siya ay nabaptize doon sa branch ng tinatawag na The Shouters. Isang group o grupo sa China na tinatarget ng Chinese government. Mm. At siya ay tumaas ang posisyon doon sa grupo ng The Shouters at pinreach niya ang kanyang sarili na meron siyang abilidad, no? At siya mismo ang Diyos ng kakayahan. Wow. He is the Lord of ability. Xiangbin. Oo. Hindi, Si Xiao. si Xiao Weishan. Ba? Si Yang Xiangbin, yung Jesus Christ. Kumbaga, siya yung prophet ni Jesus Christ. Grabe. Itong si Xiao Weishan, siya yung prophet. Siya yung nag-declare na si Jesus Christ, na si Yang Xiangbin, si Jesus Christ. Na tinanggap naman ni Yang Xiangbin at pinangatawanan niya. Pero sila inuusik kaya nasa ibang bansa sila, no? Hindi sila, yung mga followers lang nila, ang nasa China. Ngayon, kumakalat na ang kanilang katuruan at nagulat nga ako na yung isang pinsan ko na bina-Bible study ko, na-recruit siya. Tapos nung unti-unti niyang nauunawaan, sabi niya, kaya nagtataka ko sa kanya sa Bible study namin, ang dami niyang tanong na parang may alam siya sa Bible. Sino si Jesus Christ? Tanong siya ng tanong. Hanggang later on, sabi niya, Kuya, buti na lang, nalaman ko sa'yo na hindi pala si Jesus Christ ay yung tao lang. Nagtapat siya na siya ay member ng iglesia ng makapangyarihan Diyos. At online din ang kanyang dahilan ng recruit. Ay, ano na po siya ngayon? Musta na? Wala na. Patuloy yung Bible study namin. Medyo tumigil lang pansamantala kasi nagkaroon ng konting problema sa family. But they are waiting for continuous Bible study. Kasi yun yung Bible study ko. Every Friday night eh. So, family yan. Yung member ng family namin. Lahat ng gustong mag-aral nandoon sa group. Ay, may pastor, umalis na siya doon sa... Umalis na siya. Ayaw na niya. Umalis na siya. At sinabi ko nga sa kanya, wag ka nang babalik kasi wala kang kaligtasan. Kasi anti-Trinitarian yan eh. Yes po. Hindi sila naniniwala ng banal na espiritu ay Diyos. Yes. One person. Ang kanilang Unitarian pero sa iba-ibang manifestation. Si Yang Xiangbin din, siya din si Jesus Christ. Yeah po. Siya din ang Holy Spirit. Pero kiniklaim ni Xiao Weishan na siya naman ang Holy Spirit. Wow. Tao ang Holy Talo Spirit. sila dalawa. Pero doon po sa napanood ko, Pastor, na parang yung nga, yung Almighty God, si Jesus Christ yun, na nag-appear lang as person. One person lang. Si Jesus Christ lang yun. Pero si Jesus Christ lang, walang God the Father. Ang God the Father kasi yung New Heaven. Yung New Heaven. Yung New Earth rather. Yung bababang mundo. At noong September 6, 2000, pareho silang pumunta sa United States at nag-grant sila kasi ng Religio-Political Asylum noong 2001. So kaya naroon sila sa States. At yun nga, sila mismo nakikipag-usap sa akin.
Si Yang Changbin. Yung siyang bin. Mismo. Tapos parang pinagmamalaki niya na parang ako ay special. So buti nga kinakausap ka, 'di ba? Parang she is claiming na parang siya talaga si Jesus Christ na she is powerful and you cannot parang deny yung offer. Oo. Kasi ino-offeran kita na ikaw ay maging translator. Alam kasi niya ako ay translator ng God Questions during the time. During that time, hindi pa ako ang administrator ng Tagalog website. Answerer lang ako, question answerer sa English website and then translator from English to Tagalog. Wala So pa. hindi pa ako yung administrator ng ano, kaya magaan-gaan pa noon, no. So pagka tapos na yung translation ko, naghahanap din ako ng ibang translation job. At ito nga ang nakita ko. At akala ko Christian kasi The Church of the Almighty God. So ang ganda ng pangalan. Hanggang sa yun nga, unti-unti, sabi ko, tika wait, itong tinatranslate ko kaiba to And then I discovered na sila pala ay isang talagang cult. Kulto. Ano Ang tawag din sa kanila ay Eastern Lightning sa China, no? Eastern Lightning o kidlat sa silangan. At yun yung based do sa sinabi ng Panginoon na kung paanong ang kidlat ay gumuguhit mula sa kanluran, pasilangan, ay ganun din ang pagdating ng anak ng tao. Kumbaga siya na daw iyon. Dumating na parang kidlat kasi hindi nakita. Yang Changbin. Siya na si Yao Changbin. Yang Changbin. Yang Changbin. Kasi ng pangalan Chinese At meron silang aklat. Baka yung iyong aklat na yung binibigay sa iyo ng member mo na Bible, ang aklat niya yung the word appears in the flesh. Yun. Baka yun. Parang Tagalog yung title niya. Ay tinatagalog naman eh. So ang Diyos ay nagpakita bilang tao. Ayun, yun nga po Yun. Kulay ganito halos. Oo, at yun yung kwento kung paanong si Kristo ay naging tao sa China at naging isang babae. At sarili silang translation. may division sila na mayroon silang na plano ng Diyos sa loob ng 6,000 taon. Wow, 6,000. Oo. Management plan. Kumbaga, yung pagmamanage o pangangasiwa ng Diyos Ama sa mundo sa loob ng 6,000 taon. At may 3 silang stages o bahagdan o antas ng plano ng Diyos sa loob ng 6,000 years. At yun yung unang-una, yun, the age of law na ginaid ng Diyos na si Jehovah ang Israel. Yun yung age of law. Parang sila ay yung yung Darwinian, yung theology sa millennial kingdom. Lang sila, nag-iba doon sa kung sino si Christ. Kasi sa sa Darby theology ng eschatology nila, meron ding division ng epoch or age sa history, yung pagpapahayag ng Diyos sa tao. Sila naman, 3. May age of grace nung dumating si Jesus Christ, pero hindi kasi niya na-eradicate yung sinful nature ng tao Malaki Buloy, na sabi ni Kibuloy ay nabigo ang Kristo sa Hudyo. Sa Jewish setting na hindi niya natapos yung kanyang misyon. Kaya ang ginawa ay pinili si Kibuloy out of the Gentile nations na siya yung papalit at siyang kukumpleto. Ito rin, ganun din ang turo niya. Nabigo si Jesus Christ na eradicate o tuluyang alisin o hugasan yung makasalanang kalikasan ng tao. Kaya ibinigay dito sa kay Yang Changbin o Yang Chanbin. Hirap ng pag-say. Yung ministeryo ni Jesus Christ. Kaya siya ngayon ang ginawang Kristo sa Gentile nation, sa China naman. China naman. Magpapangita sila ni Kibuloy saan? Sa impyerno. Iyon, sa impyerno sila, baka sila mag-away doon. Hindi po, baka mag-asawaan yun, Pastor. Ayun nga lang, baka maging husband and wife. Ikaw pala. Diba, ang matagal ko nang hinahanap. Yun.
Nasa China ang Nasa China kanyang soulmate. Kasi 'di ba, single pa si Kibuloy, sabi niya, single 'di ba? Hindi daw siya pinag-aasawa ng Diyos. Ayun. Dahil kanya daw itinalaga ang kanyang sarili sa paglilingkod, 'di ba? Sa gawain ng Diyos, sa kaharian ng Diyos. Grabe. 'Di ba? Pero maraming anak. Yan. At yung sunod, ito na yung kanilang Age of Kingdom. Nung Yun po itatag. yung pangatlong Yan. So tayo ay nasa pangatlong antas na noong management o pangasiwa ng Diyos sa kanyang sa 6,000 taon ng kanyang pamahala sa lupa. So, tayo ay nasa katapusan na at yung Age of Kingdom na inaugurated o naumpisahan nung mag-incarnate ang Almighty God. Kaya kita mo Almighty God nag-incarnate, naging Jesus Christ. At yun yan. So oneness pa rin. Oneness. Yan siya si Yang Shanbing. Parang kambing, Yang kambing. Yang Chow. Sarap yun, di ba? Yang Chow. Doon sa Chowking. Yang Chowking. Shanbing. So, siya ang present incarnation ng Diyos. Wow. Bilang makapangyarihan Diyos at na-reveal ang buong katotohanan at ang gawa ng Diyos upang palayain ang mga tao sa kanilang kasalanan. At yun ay trabaho ngayon ni Yang Shanbing. Yan. Kaya binabanggit nila yung future age of millennial kingdom kung kailan ang mundo ay papasok pagkatapos na ang kamatayan, no? Pagkatapos ng kamatayan ni Yang Shanbing. Kaya kailangan maging tapat ka kasi pag namatay siya sa kanyang present na kalagayan ay mag-i-incarnate naman siya bilang divine o muli siyang mabubuhay bilang Diyos na uli. Wala na yung kanyang katawang tao. Kaya pala po may sabi nila yun. At dual incarnation. Dual incarnation. Kasi nga siya ngayon ang incarnation ni Christ, pero siya mamamatay pa rin sa kingdom na ito kasi nga kung tubusin niya uli ang kasalanan ng tao na hindi na kayang tubusin lahat ng tunay na Hesukristo daw sa mga Hudyo. So, at pagka siya namatay, muli siyang mabubuhay bilang divine. So, yun lang sasama sa kanya ngayon sa pamamahalang ito kasi ang tagapangasiwa ngayon. Yeah. Oo, sa management o sa plano ng Diyos doon sa tatlong stages na yan ng kanyang pamamahala sa mundo sa loob ng 6,000 taon. At tayo na yung nasa huling bahagi nito. Yun ang kanyang katuruan. So yun, ang matindi yung kanilang Hindi pala ang teaching niya, no? So sila nagtitipon sa mga private homes, sa mga community houses. At sila nananalangin din at kanilang dinidiscuss yung mga kapahayagan ng Almighty God sa pamamagitan ni Yang Shanbing. So siya yung nag-a-utter ng mga salita ng makapangyarihan Diyos. So pag may sinabi siya, recorded yun at yun ay paniniwalaan nila. Kasi siya ang Diyos Siya si Jesus Christ. So if she uttered something kahit palaban sa Biblia, yun ang katotohanan. Parang rin, Pope, no? Roman Catholic, yung Pope. So ganun din ang Pope, no? So, hindi lang alam ng mga Roman Catholic na ang belief nila ay ultimately yung Papa ang pinanggagalingan ng pinakamataas na katotohanan. Siya yung talagang pamantayan ng katotohanan. Hindi ang Biblia. Kaya pag ang Papa ay nagsalita sa kanyang office na bilang Papa, ang tawag doon ex cathedra, ay yun ay doktrina ng lahat ng Katoliko Romano na dapat paniwalaan dapat sanayin. Parang i-disseminate sa lahat. Sa lahat, oo. Pag may sinabi yung Papa, ito ituturo na sa lahat ng simbahan. At ang Biblia ay isasantabi kasi hindi yan ang ultimate standard of truth. Yung Pope ang ultimate standard of truth. So, ito yung kaparehas din, Pastor, no? May sarili silang Biblia May sariling salin, sariling interpretasyon. At kasi mayaman sila kaya nilang ipatranslate sa kahit anong lingwahe ang Biblia. Pero iniiba nila yung translation. Binibigyan din nila yung kanilang katuruan.
Para ding Jehovah's Kaya Witnesses. ganyan din. Malilito ka talaga. So, ang tinatarget nila, yung mga Kristiyana, mga Protestant churches na may kaunting alam na sa Biblia, tapos ipapasok nila yon na mali yung paniniwala mo na si Jesucristo ay nasa langit. Susundutin din nila yon na si Kristo bumaba na sa lupa, nasa China siya. Yan. At siya ay nasa katawan ng isang babae. At siya ngayon ay nagtuturo at siya ngayon ang tagapangasiwa, no, sa huling bahagi ng pamamahala ng Diyos sa lupa. At nasa kanya rin ang Diyos Ama. Kasi siya ang nag-incarnate eh. Ang Diyos Ama ang nag-incarnate bilang anak. At sa katawan tumira ni Yang Xiangbing. Ganoon ka subtle yung kanilang Pero dito po sa video, hindi niya binabanggit yun. Hindi babanggitin niya. Talagang iniwasan nila. Mahuhook ka. Kala mo si Jesus Christ lang talaga yung binabanggit nila. Pag hindi ka talaga, siya. So, ang ginagawa niya, sabi ng mga Chinese authorities ay inaaresto nila ang mga miyembro nito ng Eastern Lightning. Sa China, yun ang kanilang pangalan. Eastern Lightning. Eastern Lightning o Kidlat sa Silangan. Sa Silanganan. At naka-aresto na sila ng 11,111 members. Marami na. Tinorture nila, no? Yung mga member na ito. Talagang hanggang kamatayan, hindi sila sumusuko. Kahit mamatay, hindi nila sinusumbong. Kasi pinapatuga sila eh. Saan ba kayo nagtitipon? Sino ba ang mga kasama nyo? Hanggang mamatay, hindi yun aamin. So talagang napaka-brainwashed nila. Siyang Xiangbing, nasa Amerika eh. Buhay pa siguro kasi nga 26 years ago lang siya pumuntang China. Bata pa naman yun, si Yang Xiangbing. Dalawa, si Xiao, naroon din. Kaya, yun ang naging problema. So, noong 1998, no, allegedly, dalawang member nitong grupong ito, si Liu Shunting at si Xiao Fating. Isang pangalan ng Brother RJ. Fating. Nang assault sila, ibig sabihin, nang atake sila ng tao at nagnanakaw sa Tanghi at Shiki County sa Nanyang, Henan, China. At gumagamit sila ng patalim, ng mga bakal na pangbangkid, no, pangpalo, Talaga? lime powder at kanilang sinasaksak, no, at pinarurusahan at binubulag yung mga kanilang ninanakawan. At nakanakaw sila ng 9 na katao sa loob ng 12 araw. At bakit? Dahil nagre-refuse silang mag-join at ayaw din nilang mag-provide ng funds sa church. Kumbaga sapilitan yung panghihingi nila sa miyembro. So pag ang miyembro tumututol, ayaw na magbigay, papatayin nila. Yun. Nahatulan itong dalawa ng 18 years imprisonment. Yung isa naman si Liu 18 years, yung isa si Xiao 17 years. Intentional injury and robbery. Tapos nag-mass kidnapping din sila. In-accuse sila noong 2002 ng campaign of simultaneous kidnappings across multiple cities to capture 34 leaders of the China Gospel Fellowship. Kumbaga naging kalaban nila yung mga miyembro ng China Gospel Fellowship, kinidnap nila ngayon. Kasi ang ginagawa nga nila, pinipenetrate nila ang mga churches eh. At doon sila unti-unting nagtuturo. Ito po nakakatakot. Yun, nakakatakot. Very, infiltrators sa mga Christian groups. And then, pagka napapaniwala ka, nakaibigan na nila, iba-Bible study nila. Siguro ay tumutol nga itong mga miyembro ng China Gospel Fellowship na ayaw sa kanila. Yung 34 na yon ay kanilang kinidnap. Accordingly, no? At kinokondone, no? Ang sabi nila ay hindi daw totoo na kinokondone nila yung mga miyembro nila. Parang kumbaga is separate yun na incident. Parang sila yun. Pero hindi kami nag-uutos ng ganyan sa aming mga miyembro. Yun. Nagrarayot din sila.
May ilang membro no, tanda mo yung Mayan prophecy nung year 2000, no, Opo. 2012, di ba? Ang tanda ko po. Na may mga membro na naniwala roon. Pero membro sila ng itong grupong ito. Cause sila ng riots. Kasi padating na, no, ang wakas ng panahon. Akala nila yun na yung panahon na mamamatay si Yao Xiang. Tama na? Yang Xiangbing. Hirap din kasi ang pangalan. Akala nila mamatay na kasi darating na ang wakas eh. So nag-cause sila ng riot. At yun na. Yun ang dahilan kung bakit sila talagang inusig na ng Chinese authorities. Maraming napatay. Marami silang. Yan, ito yung isa na sinasabi ko. Pagkatapos ng trabaho sa McDonald's nung isang lalaki at ang kanyang 7 taong anak, Kinidnap siya. ay pinatay siya. Grabe to. Pinatay sila. A group of 6 persons, including a 12-year-old, entered the restaurant sa McDonald's. Tapos ay nagpakilala na sila may mga misyonero. At pagkatapos mag-preach, no, dinemand nila yung mga customer na ibigay lahat ang mga cellphone numbers nila para makontak sila. Pero ni-refuse sila nitong napatay nila. At ang ginawa ay kasi pinukpok sa mukha eh. Yan. At yun ang nangyari. Dahil may evil spirit daw eh. May evil spirit kayo. Diba? Parang sila ang walang evil spirit. At yun, yung attack na yon ay nakuha sa camera at na-shared online. Namatay yon si Wu. Chinese din. Yung Chinese din. Kasi sa China nangyari. Sa mall sa China. Na pagkatapos silang pumunta sa mall, galing sa mall, pumunta ng McDonald's, napatay yung lalaki. Doon. Ganyan. Marami pa na mga krimen ang ginawa nila. So kumbaga hindi na lang isa, dalawa, hindi random. Talagang sila brainwash ng kanilang mga teachers doon sa loob at dahilan nga sa pinagsasubmit sila kasi ng nalilikom na pera. Parang sige buloy din. So pag hindi ka nakabigay ng iyong pera na nalikom as missionary, nanghihingi silang sapilitan sa tao, hindi ka maliligtas. Kaya pala po hindi ka tapat sa iglesia. Kaya pala po ganun sila ka-aggressive. Yes, oo. Pangaral para makapangalap sila ng pondo. So si Shawishan ang talagang high priest. Si Jesus Christ, si Yang Xiangbing. Yao Xiangbing. Grabe, no? Yan. At yun nga, New York. Sa New York sila nag-ooperate. Doon po yung main Yes. New York. Doon sila nag-oversee. Kasi ginawaran naman sila ng asylum ng Amerika eh. Kasi akala siguro ng mga US authorities, Christians ito na inuusig. Well, sadly, no, marami pong Christians sa China ang hindi totoong Christians, kundi member nitong Almighty God. So, parang sa Korea, akala mo, di ba, sa survey ay naroon ang pinakamaraming Kristiyano. Ang problema sa Korea, kulto. Ang pinakamaraming miyembro doon ay yung member ni yung Gichu, Paul Yonggi-Chu na kulto. Siya Wido Gospel Church. Kulto po yun. Kulto po yun. So, hindi po maraming Kristiyano sa Korea. Oneness din yan eh. Oneness din. At saka, marami po sa mga Korean na Presbyterians, hindi talaga Reform na Presbyterian. Presbyterian lang talaga. Pangalan lang Presbyterian, pero Pentecostal, nagsasalita ng wika. Malakas manalangin. Talaga pong doon uso yung Korean prayer, no? Nakikibagay tayo pero galing yung kay Yonggi-Chu. Hindi alam ng mga Kristiyano sa Pilipinas na yun ay kay Yonggi-Chu na practice yun. Kaya pala. Ginaya-gaya pa, di ba? Kulto pala ang pinagayahan. Kasi daw mas malakas daw pagka malakas ang prayer, mas maririnig daw ng Diyos. Kulto talaga kasi hindi nila alam na ang Diyos alam ang lahat ng bagay. Hindi pa umiimik alam na ng Diyos Diba? So sa kanila hindi pa alam kaya kailangan lakasan mo. Ako naman. Grabe, no? Sir, bago po kayo magpatuloy, ano yung mga common things sa mga kulto?
katulad nito, ay mapapansin po natin. Okay. Ang mga katangian ng kulto ay unang-una ay meron silang absolute loyalty sa kanilang samahan at ini-enforce nila yung talagang commitment, yung buhay. Oo. Yung buong buhay nila dapat i-commit mo sa kanila. To the point na lahat ng iyong aspeto ng buhay mo ay dapat ibulgar mo sa kanila. Halimbawa, meron kang plano na magnegosyo, dapat ipaalam mo yun sa kanila. Kumbaga, lahat ng sikreto mo dapat alam ng leader. Kaya wala kang kalayaan na mag-isip ng yung sarili lang. So, isa kaya sa kulto, nawawala yung yung freedom to decide on your own. Kaya may pakialam lagi ang leader sa desisyon ng miyembro. Kukonsulta muna, no? Kukonsulta. Meron nga na, halimbawa, manliligaw pa lang. Dapat sabihin mo kung sino. At may say yung leader, yung pastor, doon sa miyembro kung itutuloy niya yung panliligaw. O kung sasagutin, kung babae, kung sasagutin niya yung nanliligaw. So pag hindi gusto ng leader ng religion, yung lalaki o babae, halimbawa, ayaw naman nung babae magpamiyembro sa ating iglesia, bawal kang mag-asawa ng hindi miyembro. Ganun ang kulto, yung may manipulative tendency. Trabaho din, kailangan na konsultahin mo. Magtatrabaho po ako sa ganitong kumpanya, susuriin pa nila ngayon sino bang magiging boss mo, magkano ang sweldo mo, at alam nila dapat ang sweldo mo kasi ang mga kulto ay nag-i-impose ng tithes. Yun ang source ng blessing mo. So pagka itinago mo yung sweldo mo, ibig sabihin hindi ka tapat sa iyong pagbibigay. Kaya kailangan ay naka-record kung magkano ang iyong income. Gross yun sa gross nila ibinibase, hindi sa net. Sa gross. Diba, kung 12,000 ang sinusweldo mo sa papel, diba? Lahat yung pinakang kailangan doon ka babase ng tithes. Yun ang katangian ng kulto. At bawal ka na magsaliksik o magsuri sa ibang relihiyon. So, narinig po ninyo ito? Bawal. Bawal. So, halimbawa po ay join ka sa activity ng ibang church, pagbabawalan ka, hindi pwede. At bawal ka ring magbasa ng kanilang mga devotionals, pag hindi sa kanila lang. Kumbaga, mayroon siyang claim noong siya yung may katotohanan lang. Walang ibang may hawak ng katotohanan. They have the exclusive claim of truth. So, huwag kang maniniwala sa kanila. Huwag kang makikinig sa ibang pastor o sa ibang relihiyon. Tagapagturo, huwag. Kasi lalasunin ka nila. Samantalang sa tunay na relihiyon, may kalayaan. Dapat nga makinig ka para malaman mo kung matimbang-timbang mo kung ano ba talaga ang tama at kung ano yung mali. Tapos may standard ng Truth Bible. Usually din, hindi talaga sila nag-i-interpret ng Bible. Hindi. Kahit nakakabasa sila ng Bible, but the pastor or the leaders, they have the exclusive right to teach. At yung leader lang po ang nag-interpret nun. Yes, you don't have the right to interpret the Bible for your own self. Hindi pwede na sarili mo yung isipan ang iyong gagamitin para interpret. Kailangan align iyon sa interpretation ng leader. Yun ang pakikinggan nila, ang paniniwalaan nila. So, isa pa ay bukod sa doon ay yung secrecy. Ang kulto ay may mga lihim na doktrina na sila lang ang nakakaalam sa loob. Meron silang mga lihim na ginagawa na hindi dapat ipaalam. Halimbawa, yung G12, no? Kaya may katangian ng kulto ang G12 Kasi doon sa tinatawag nilang school of yung Encounter God Retreat. Pagkatapos ng EGR sa pinakahuling gabi, 3 nights yun usually. Sasabihin sa lahat na huwag niyong ipagsasabi sa lahat kahit kanino ang mga ginawa natin sa loob ng 3 araw. Ano yan? Standard yun, SOP nila sa mga AGR. Laging may secrecy
na hindi dapat na ipagsabi kung ano yung nangyayari doon sa 3 gabi o 3 araw na yon na Encounter God Retreat. Talagang babantaan ka, hindi pwede hindi pwedeng sabihin ito sa iba. Kasi yung mga ginagawa nila roon is questionable. Gaya ng halimbawa, ito pa ang pinaka matinding katangian ng kulto. Against sila sa teaching ng Biblia. Kumbaga, cherry picking. Kung ano lang yung gusto nilang talata, yun lang ang gagamitin nila. Itinitwist nila yun to suit their own doctrine. Kumbaga, ang kulto kasi, may sarili siyang pet doctrine. Tayo lang ang totoo, tayo lang ang dapat paniwalaan, tayo lang may hawak ng katotohanan. Pero ang kanilang itinuturo ay yun lang mga text na swak sa kanilang doktrina. O halimbawa, yun nga, si Jesus Christ ay si Yang Xiangbing. So dapat, pagka binasa mo yon ay wag mong iisiping iyon ay si Jesus Christ sa Jew. Hindi yon. Yan si Yang Xiangbing. Kaya minsan pinapalitan na rin nila. May mga kulto na yung pagpatungkol sa Lord, sinisingit na nila yung pangalan ng kanilang leader. Opo, naalala ko yung unang tinalakay natin si Butchan Siya na yon. Siya na ang pinapalitan yung pangalan niya Mr. Lord. Di ba? Yung tinatawag niyang tawag doon. Siya daw ay strategic man of God. Sinisingit niya EB. Di ba? May mga sa lecture, meron doong EB. Kasi kahit na hindi explicit yung pagsisingit ng pangalan niya, ang naiintindihan talaga nung nilelekturan, siya yon. Kasi mayroong hint May hint. Kahit na hindi talagang tahasan yung sinasabing, ako yan. Ganun talaga. Pero siya yun. Kasi nga siya naman ang nagsasabi na ako yung leader, ako yung apostol Tinawag ako. Nahihiya lang siya. Hindi nahihiya. Tinatago niya. Tinatago pala po. Alam din niya na siya yon. Kaya lang, at dapat ituro, pero hindi nga, kasi may secretive nga Parang sa kulto makuha ka sa tingin. Yun lang. Alam mo na. Nung nakasulatan niya dyan, yan na yun. Yan na yun. Pinapalitan nila yung mga karakter sa Biblia nung kanilang person mismo, nung leader. Nakatakot. Kaya kita mo, siya si Jesus Christ, tapos yung isa siya ang prophet of God, si Xiao Weishan. Siya siya yung prophet of God. No? So, inangkin naman ni Jesus Christ, siya si Jesus Christ, ni Yang. Yang na lang para wag nating buuin. Kaya tayo nabubuloy na pati. Si Yang at si Xiao. Pag talaga kulto pastor, nakakabuloy. Nakakabulol At isa pa, nakikita nila na ang Biblia, tinitingnan nila ang Biblia ng mga kulto na hindi sapat. Yan ang isang katangian ng kulto. So, the Bible is not enough and it is insufficient to teach man the way of salvation. So that's why there must be somebody who can complete the Bible. And that's their leader. Yan ang katangian ng kulto. Either an apostle, kita mo sa G12, Kaya kulto yan Tinatanggi nila na kulto yan. Ang dami-daming nagsasabi sa G12 na kahit hindi na nga sila nakakapag-asawa yung iba, dahil pinipigilan sila na makipagkatuluyan sa ayaw ng leader. Pinapakailaman na nila. Wag yan ang iyong dapat ligawan kasi hindi natin yan May discernment ako na iyan ayaw ng Diyos para sa'yo. Nakikialam sila sa mga mga personal na yan Diba sa pagboto? Isa yan, Ang pagboto ay isang personal na conviction ng tao. Kung sino ang inaakala niya sa kanyang sariling pagpapasya na makakatupad nung hinihingi na requirement niya sa isang kandidato. Ngayon papakailaman na yun. At pagka ikaw sumuway doon sa gusto ng leader, nagkakasala ka sa Diyos. Hindi yung leader ang pinagkakasalahan mo, kundi ang Diyos. Wow. Kaya ngayon, may epekto sa kaligtasan mo yon.
Kumbaga, dinadamay nila ang Diyos sa lahat ng kanilang mga katuruan na hindi naman tinuro yun ng Diyos. Parang power tripping yan, Pastor. Yes, Kasi, yun. Yan. Yan. Sa akin, ako yung authority, ako ang makapangyarihan. Mm. So, ginagamit niya yung pangalan ng Diyos para siya ay magkaroon ng authority. Yes. So, babasahin ang Biblia at sasabihin, Ako ito. ito ang sinabi ng Diyos, ako ay inyong bigyan. Yun yun. Kasi ako'y tao ng Diyos. I am a man of God. So, ang sabi doon is, dapat i-honor kung sino ang dapat i-honor. Ngayon, ako'y anak ng Diyos. Ako ay alagad ng Diyos. Dapat akong mabuhay bilang alagad ng Diyos. So, kung ako ay maaapi, kung ako ay magkukulang sa pangangailangan, ay malulungkot ang Diyos. Ganyan na ganyan po. Di ba? At dahil doon, din niya kayo pagpapalain kasi siya ay nasasaktan eh. So pagka sinaktan ninyo ako bilang lingkod ninyo at bilang lingkod ng Diyos, ang Diyos ang sinasaktan nyo para kayong sumisikad sa tulis. Di ba? So ginagamit nila ang salita ng Diyos para sa kanilang sariling interes. Para sa halip na ang Diyos, ang katakutan, sila na. Kasi ay siya pala yung anak, siya pala yung tao, lalaki ng Diyos eh. Lalo na kung siya na nga si Kristo. Paano hindi ka matatakot kay miyembro ng Church ng Almighty God kung hindi mo alam ang Biblia? Wala kang narinig na ebanghelyo, wala kang ibang narinig na ibang katuruan, kundi yun lang. Siyempre, bulag ka sa katotohanan. At dahil yun lang ang alam mong katotohanan, mapapasunod ka. Kasi talagang ang tao ay napapasunod kung ano yung kanyang pinaniniwalaan eh. Lalo pag may kinalaman sa Diyos kasi alam niya na ang Diyos ay may kakayahan na pagpalain siya, usumpain siya. Ngayon, kung alam niya, itong taong ito pala ang incarnation ni Christ or incarnation ni Christ, abati ka muna. Ay si Christ, di ba Diyos yun? Pag may sinabi yan na ibigay ninyo ng buong buo ang inyong ikapo. Kung hindi, ay subukan niyo ito. Kung hindi, pagpalain ko kayo. At bubuksan ko ang mga durungawan ng langit upang ibuhos sa inyo ang masaganang pagpalang walang sapat na kalagyan. Siyempre, Diyos yun eh. Siya ang nagsasalita. O siya lingkod ng Diyos eh. Paniwala naman itong si tao. Kaya ibibigay niya talaga. At pagka sinabi na hindi lang yan, kundi magsakripisyo kayo. Diba? Magsakripisyo kayo kasi kailangan ng Diyos na ito'y pagandahin itong ating bahay pananambahan. Church. Diba? Kasitikan niyang iglesia eh. Kita mo nga, di ba? Buhay pa si David, pinaghandaan na. Tapos si Solomon, nung siya ay maghahari na, yun ang inuunan niya. Ginamit pa talaga di ba? So kaya nga makikita natin sa Biblia na talagang ang templo ng Diyos ay talagang dapat na paghandaan, igalang. Ngayon, narito na ang lingkod ng Diyos na nagsasabi sa inyo. Di ba? Na tayo ay gagawa ng isang malaking simbahan doon sa Davao. Di ba? Sa Mount Tamayong. At ang pangalan ay nalimutan ko na. Nalimutan mo na. Hindi ka miyembro eh. Buti na lang, hindi mo alam. Kasi pagbibitang kitang miyembro pagka alam mo eh. Buti na lang diba? po. Mount Tamayong, yun. Yun yung new heaven and new earth. Yun yung new earth. New Jerusalem sa Mount Tamayong. Na naroon na si Jesus. Sabi, siyempre, naroon ang hari. Dapat may palasyo. Pag walang palasyo, hindi hari. So, kailangan magtayo siya ng pinakamalaking sambahan. Pero paradise po siya, Pastor eh. Paradise on earth. Pag tinignan mo siya, one time may nagano dun eh, may nagpunta sa kanya. Si Chris Aquino. Si Chris Aquino ba? Yung isa ay parang international po siya. Yung may payong. Pinakita yung ganda nung lugar niyo sa Mount Tamayong na yun. Pero walang sweldo ang lahat ng tao doon. Parang pahingi lang. Pahingi lang para pangkain. Pero walang sweldo. Walang fixed salary. Kasi ang sabi niya, kayo naglilingkod sa Diyos eh. Diba? So kita mo na, may control. Mind control, life control, ability control, diba? Damage control. Yun ang matindi. Pag may damage na, control yan. Huwag niyong ipagsasabi sa kahit kanino. Tama. Mga minumulis siya ng babae. Huwag kikibo, Diyos ang hihipo. Diba? Siyempre, pag Diyos ang hihipo, bakit mo ipagsasabi? Kaso po yung mga natauhan. Ayun.
Hindi lang natauhan, kundi talagang nahayupan sila. Kaya talagang Oo nga, no? nagawa ng kahayupan. Nahayupan. Kaya talagang nagalit na sila. Oo. Oo, kasi panlolokong panlilin lang eh. Biruin mo, sabihin mo, Diyos ang hihipo, di ka pala Diyos. Ay ngayon nalaman nila yung mga korupsyon. O ay di yun ang nangyari. So obsolete ang Bible, it's nothing more than a historical record of God's work. So even yung pinaka mahinang kulto, kahit yung mga hindi masyadong masasabi natin katulad na may mind control, kulto ka pa rin pagka hindi mo pinaniniwalaan na tanging ang Biblia lang. Oh. So, kaya nga ang Roman Catholic is a theological cult kasi theology, no, but not in practice. Kasi may dalawang kategorya ang kulto eh, practice and faith. Mali ang faith and mali ang practice. Pagka faith lang ang mali at hindi naman talaga walang sekreto, walang yung mga coercion, yung manipulation. Sa Roman Catholic kasi hindi naman minamanipulate ang membro eh. Malaya nga sila kung magkano lang ibibigay, di ba? So pag nagbigay ka lang ng piso, hindi ka na noon papansinin. Di ba? Magbigay ka ng 1,000, okay lang din. Medyo papansinin ka na pagka 1,000,000 na. Special ka na, kasama ka na sa panalangin ng bayan. Ayun. Pero hindi manipulative, hindi coercive na pinipilit. Kaya kita mo marami silang kaso noong pumapatay na eh. Kasi pag ayaw mong maniwala, patayin. May evil spirit ka. Yeah, yung sa Yangshan Bin. Yan yung iglesia ng Diyos sa makapangyarihan. Iglesia ng makapangyarihan Diyos. Iglesia ng tama. The Church of the Almighty God. So yun, insufficient at must be supplemented by the utterances of their leaders or writings of their leaders. Kaya Mormon, kulto yun. Kasi bakit? Ay si Joseph Smith ay may sarili ding libro na yun din ang kanilang pinaniniwalaan. At pagka may tinuro si Joseph Smith dun sa Book of Moroni na mas nasalungat sa Bible, yung Book of Moroni ang kanilang, kasi yung Moroni na anghel, yun ang nagsabi kay Joseph Smith ng mga bagay na yun. Mga revelation ni Angel Moroni. Kaya Book of Moroni. Ay hindi tinatawag na Book of Mormons. Allegedly written by Joseph Smith. Pero ginaya-gaya lang. Maraming natuklasan sila roon na mga ginaya lang naman. Na sa Biblia rin. At ang pinakaano doon ay yung pinapalabas ni Joseph Smith doon sa kanyang aklat ay yung daw mga Mormons ay galing sa lahi ng Hudyo na napadpad sa Amerika. Iyon na. Para idugtong o i-connect ang kanyang sarili at ang kanyang grupo sa bayan ng Diyos. Para magkaroon sila ng authority. At nasa kanila ang Diyos kasi sila bayan din ng Diyos. Naligaw lang daw. Napuntang Amerika. Mga ligaw pala po. Sila yung mga kaluluwang ligaw talaga. Literal na lang ang ligaw yan. Papupunta sa impyerno. So, itong mga kulto ay yun po yung makikita natin, Pastor, na mga katangian ng isang kultong samahan. Talagang may manipulation, mayroong coercion yung iba. Tapos mayroong mind control, mayroong secrecy, yan yung mga katangian. Tapos mayroong tinatawag natin na yung mystical. May mysticism sa loob na parang yung mga bagay-bagay may power. Halimbawa, yung nahawakan ng pastor o ng leader, pag nahawakan mo rin, dadaloy sa iyo yung blessing. Parang yung leader mismo ay daluyan ng power ng Diyos. Meron parang special characteristics na anumang kanyang mahipo, sino mang kanyang makausap ng harapan ay mayroong transference o pag-transfer ng anointing na galing sa Diyos. Parang energy. Chakra. Yung lumilipat na kapangyarihan. Buhangin po yun, Pastor. Chakra ba yung buhangin? Oo, kay lumalapit. Sa Naruto. Nanonood ka pala. Hindi ako nanonood nun di ba? Favorite cartoons ko po dati. Yun. Kaya, halimbawa, mayroong langis. Pagka yun ay galing sa ministro nila o pastor, kahit sa El Shaddai, may bendisyon yun So, yung langis na yun, nagkakaroon ng power. Parang kay Amy Domingo rin.
'Di ba yung kanilang ostya, Mm. tsaka yung kanilang grape juice. So pagka yun ay kanyang binasbasan sa online, nagkakaroon niya ng power of healing. Mm. Yung the way nagiging tunay na dugo na parang spiritually, no? Spiritually naroon si Jesus Christ. At pag ininom mo yon, mahihil ka sa iyong sakit. Mm. So may mysticism. Kaya kulto, isang katangian ng ano yon na kaya siya kulto rin dahil may katangian siya ng mystical teaching Opo. na yung mga bagay-bagay may power. Sabi. Masabi po ba natin kasi kahit na sila ay halimbawa dominant yung kanilang katuruan na unbiblical o aberrant teaching, may mga truth pa rin. So kulto na nga talaga. Pero mayroon naman pong mga pastor, yung ibang katulad ng GIL, kumbaga sa ang makika-categorize mo sila na nasa marginal cult. Parang ganun po. Papunta na rin. Papunta na. Papunta na rin. Kumbaga ay asymptomatic. Hindi lang nila alam. Hindi lang nila kinikilala. Kasi, ayos po yung term na yan, Pastor. kasi tingnan mo, asymptomatic yung pagiging cult. Kasi kita mo nung magturo si Villanueva, nung siya ay magiging nagkakandidato, mayroon siyang ganitong word na siya kinausap ng Diyos Siya sinabihan ng Diyos na siya ang magiging next president. Special. Kaya ang hint niya doon sa, mismo ako ang nakarinig kasi dumalo kami sa kanyang meeting de avance sa Luneta Park. Daming nag-alisa nung sabihin niya, pag hindi kayo bumuto sa akin, sinusway niyo ang kalooban ng Diyos. Yun ang datingan. So yung salitang yon ang dahilan kaya kami umalis. Parang kulto na kasi yon. Pagka kiniklaim mo na yung sarili mo na absolutely ay may connection ka sa Diyos at ikaw yung susundin na, hindi na ang Diyos, hindi na yung malaya kang magpasya at sana na kinukumbinsi lang niya ang tao na siya ay sa plataforma niya. Pero kung sinabi mo na mula sa iyong sariling labi na pag hindi kayo bumuto sa akin ay kayo'y magkakasala sa Panginoon, ay yan ay isang symptom ng cult. Hindi lang nila ramdam, kaya asymptomatic. Walang symptom. Magandang yan. At alam naman natin na galing din naman sa kulto si Eddie Villanueva dahil kinikilala niya si Kenneth Copeland bilang ama niya sa pananampalataya. Jacob, yung prophet. Kaniyang tinatanggap yung mga prophecy ni Cindy Jacobs. Di ba? At yun, Pastor. Pero itong tinatalakay natin ngayon, itong Church of the Almighty God, ito talaga full-blown na kulto to Ito full-blown. Lahat talaga ng... Hindi lang symptomatic, kundi ano na to, malala na. Kumbaga chronic. Chronic disease. Hindi siya yung parang nasa gitna pa lang. Pero matindi po, Pastor, na ang danger niya kasi pailalim siya umatake sa mga church. Lahat ng kulto pailalim. Walang kulto na agad-agad ipapakilala ang sarili. Laging ang kulto ay secretive. Yun, secretive. Hindi mo makikilala. Kaya nga 'di ba, nung prayer meeting natin, sabi nga ni Sister May, mahalaga din na ituro natin kung ano ba talaga yung ating pinaniniwalaan as a Reformed Church para at least meron tayong standard ng pag hindi ganito yung naririnig natin, tapos nagsasabi din naman siya Reformed din. Pero bakit sa ganitong area ay parang teka. Tapos nagsasalita ng ibang wika, naniniwala sa mga himala na may himala pa na nanggagaling sa isang espesyal na tao. Well, naniniwala tayo na may himala pa rin. Pero ang hindi natin pinaniniwalaan ay meron pa rin conduit. Alam mo yung conduit? Yung may dinadaanan yung himala. Ang dinadaanan lang talaga ng mga himala noong panahon ng mayroon pang conduits ay ang mga apostol at propeta. Ngayon, wala nang apostol at propeta kaya wala nang dadaanan. Directly na naghihimala ang Diyos every day. Lahat ng pangyayari sa ating buhay actually ay gawa ng Diyos, himala Yung mga hindi natin kayang gawin na nagagawa natin, yung mga accomplishment natin na sa tingin natin, hindi naman talaga dapat maganap kung wala talagang Diyos. So, lahat ng ito ay direktang himala, nagpapagaling pa rin ang Diyos. Ang mali kasing pangunawa ng ibang kulto sa tinatawag na cessationism, akala nila ay hindi tayo naniniwala akala nila naniniwala tayo na tumigil na ang himala, na tumigil na ang tawag dito, yung miracles. Tumigil na ang healing.
Yun ang akala nila. Akala nila tumigil na, hindi po. Ang tumigil lang ay yung pagbibigay ng espesyal na powers sa isang natatanging tao. Tapos na kasi ang revelation ng Diyos eh. So hindi na kailangan gumamit ng Diyos pa ng iba pang espesyal na tao para mag-reveal uli siya. So, yun po ang ibig sabihin natin ng cessationism sa tao, but not on the work. Yung office ang nagsis. Kasi not the miracles, not the... Ang revelation naman nasa Bible pa rin eh. So hindi pa rin nagsis. Kasi po, di ba pag magsisis yung... Kailangan ng revelation galing Bible. I mean, kasi, siyempre, pag nagsis yung mga bagay na yun, ay nagsis na rin yung Diyos. Na hanggang ngayon... Oo. Siyempre, alangan namang maputol yung himala. Ay di hindi na siya nagumagawa ng himala. Di hindi na rin siya Diyos. Kasi siya Diyos ng himala eh. Yes po. Siya pa rin ang bumubuhay sa mga mamamatay na. Siya pa rin ang nagpapagaling doon sa tinaningan ng doktor. Opo, hanggang ngayon, maraming ano yan. Patutukan na. Kayang pagalingin ng Diyos. Naghihimala pa rin ng Diyos. In fact, meron akong pinag-pray na bata no, na uoperahan kinabukasan. Tapos may x-ray siya na may baraang puso, yung ugat. At talagang pinadedicate na bago ang operasyon kinabukasan. Oo, di ba? The other day pa lang operasyon. Parang kailangan mo nang i-check up uli. Kasi mayroong check-up eh. Kailangan mo na, siyempre, bago isa lang, i-check upin ulit. So, ang nangyari, pinag-pray namin yan, hindi ako naniniwala na ako'y conduit. Ba't naniwala ako na direktang pinagaling ng Diyos yun? So, anong nangyari? Anong ipa-check up na nila uli, bago sumalang sa operasyon, wala kahit anong nakita. Wala kahit anong nakita. Ngayon ay nasa Amerika yung bata at nag-aaral ng piano, nag-recital na, sinusubaybayan ko yung development. Sabi ko, ito yung himala ng Diyos, itong batang ito. So, naghihimala ang Diyos. Yung himala ng blessing, ng material. Na hindi mo sukat akalain, bigla kang naging, nagkaroon ka ng ganitong pag-aari. Wala ka naman dati. Himala yan. May-ari ng isang napakalaking property. Hindi yan common. Yan ay himala ng Diyos. Miracle. Mas tunay pa yung ganong himala, Pastor, kaysa sa mga nagkiklaim na... Kasi hindi ka naman nag-claim. Yun binigyan ka. So, yun ang tunay na himala. Kasi doon sa claim ka ng claim, di ka naman nagkakaroon. I claim it and I declare. Ay di, yun, peke yun. Peking claim yun. Peking duck. Masarap po yun. Oo, yun ang sarap. Peke na duck. Pagka yung peke na duck, masarap. Pero yung peking mga tao, talagang ang hirap intindihin, no? Katulad yun, di ba, yung pastor na pinopos ko sa wall ko. Pagka mananampalataya ka na, lalapit ang pagkain sa iyong plato. Nako po. Di ba? At in the way, may faith in, faith in survival sa pagkain. Hindi po yun, faith na mula sa Diyos. Hindi po yun. Kasi po, ang tunay kasing himala ay realistic at nararanasan talaga. Yes. Hindi yung abstract lang na hindi naman nararanasan, kiniklaim mo. So, ang tunay na miracle ay hindi lang salita, kundi nangyayari. Paano nangyaring himala kung wala namang ebidensya na nangyari yan? Hindi himala yan, kundi yan ay assumption. Assumption na himala, pero hindi naman. Kaya naman, exaggerated lang. Yung parang nanalangin na makatikim sila ng masarap. No? Tapos dumating daw yung mga politiko, namigay daw ng pagkain, ng pansit. O ang turo niya, hindi talaga yung mga yon pumunta para mamigay. Hindi talaga yung sadyang pumunta, kundi dahil sa panalangin mo, kaya sila pumunta. Ayun, di ba? Ikaw panday lang kung bakit nangampan niya yung mga politiko at nagluto pa ng pansit. Grabe naman, special. So, hindi siya realistic eh. Hindi siya realistic. So, yun, basta, syempre, bukod po doon, yung pinakamahalaga, yung kanilang salvation by work talaga. Ito mga kulto nito. Wala kang makitang kulto na ang salvation nila ay by grace. At yun. By work. Ang kulto rin is by work. Umuuwi. Pag sinabing kulto, laging may effort sila. Parang ang Diyos ay susunod lang sa kanilang pananampalataya. So ang Diyos ay hindi malaya na kumilos ng
salungat sa kung ano yung kanilang pinaniniwalaan. So sila yung nagdidictate sa Diyos kung anong gagawin ng Diyos. At sa pamamagitan iyon ng kanilang dedikasyon, sa pamamagitan ng kanilang pagsasanay ng pananampalataya, at pagka sila ay hindi nanampalataya, hindi makakilos ang Diyos, yun ang kulto. Na ang Diyos ay parang subordinate sa kanilang kagustuhan. Yung gusto nila masusunod. So pagka hindi nangyari, silang may kasalanan kasi sila yung talagang hindi nakakilos ang Diyos, kasalanan ko. Kasi kulang ko sa faith. Di ba? So laging sila ang bida, laging sila ang may kakayahan, laging sila ang kumbaga ang pinagtutuunan ng atensyon ng tao at ng sarili nila. Lovers of selves or lovers of self. Yun ang gusto nila. Yan, itong The Church of the Almighty God, no? Sikreto talaga kung sinong founder. Kaya sabi nga nila ang founder talaga namin ay ang Diyos Ama. O, saan mo hanapin? Kaya wala po kanina makita doon. Walang founder. Hinahanap ko napakahaba-haba nung kanilang mga Tapos sa video, ang dami niyang paligoy-ligoy na hindi mo makikita. Sikreto kung sino. At yun ay ang Diyos Ama. Na nasa kay Yang. Yun pala naman. Kasi nag-incarnate naman ang Ama kay Yang. So siya pa rin yun. Pero hindi sasabihin. Kasi nga, sikreto yun. Pero alam ng membro yun. Kumbaga yun ituturo lang nila sa membro na. Doon sa mga kaya nang tanggapin yung kasinungalingan. Kasi pagka hindi pa na-brainwash, hindi pa tatanggapin yan So kailangan mo munang ma-brainwash. So pag na-wash ng brain mo, pwede nang dumihan uli. Malinis na uli. So ang panghugas ay marumi talaga marumi. Kaya nga. Dudumi lalo, Pastor. So ngayon, ang church na ito ay mayroon na sa Hong Kong, New York, San Francisco, mainland China. Pero may disturbing report na sexual seduction, kidnapping, bribes, brainwashing, and blackmail to coerce new members into the group or to keep them there. Kasi nga may gustong umalis na Yun yung kanilang pinagbabantahan. Pinapatay nila pag gustong umalis. Kaya kumbaga, hindi ka pwedeng umalis. Walang kalayaan. So, pag pumasok ka, hindi na pwedeng lumabas. Parang, parang terorista ng mga NPA. Parang frat, Pastor. Parang frat. Kasi, hindi ka basta-basta makalabas doon. Malalaman mo yung sikreto Nalaman mo na yung sikreto. Bawal nang lumabas. Kasi pag lumabas ka, wala na silang control sa'yo. So, pwede mo nang ikwento yung mga maling practices. So, at yun ang ayaw na ayaw nila na yung sekreto ng kanilang grupo ay maihayag. Kasi nga, may mali May mali. Bakit kailangan mong ilihim kung tama? May mali sa kanilang mga pananampalataya at sa kanilang mga ginagawa. Kaya nga po, in summary, itong Church of Almighty God is a dangerous group na dinideny ang kasapatan ng kasulatan, dinadagdagan ng kanilang sariling katuruan, na inaakala nila na galing din sa Diyos, pero galing lang naman sa isang tao. Ang kanilang katuruan ay nagagaling sa isang babae na tinatawag na ikalawang incarnation ng Diyos Ama. At tinatawag din ang kanyang sarili na Almighty God. Siya yung Almighty God. Kaya in the Church of Almighty God, si Yang yung Almighty God. Yang. Yes, na nag-incarnate as Jesus Christ. So dinideny nila ang Trinidad, at saka yung pinababa, yung gawa ni Kristo, ginawang incomplete. Ang kanyang gawa sa krus ay tinuturing na walang kapangyarihan na magligtas talaga. At siyang Bing ang tunay na may power. So puro sikreto at ang mga miyembro ay gumagamit ng kamay na bakal at gumagawa ng mga krimen para lang talaga ma-retain yung membership o makaakay ng mga bagong miyembro na galing sa ibang evangelical church. Galing sa ibang Christian church. Tapos din po yung financial nila. Pupunan din yung mga financial nila. Basahin natin ang Jude chapter 1 verse 4 and 19. No? Ito ibabala sa atin sa Judas. Itong Judas na ito ay yung kapatid ng Panginoong Hesus Kristo bilang tao,
Kay Jose. Kay Maria, no? Hindi kay Jose, kay Hindi Maria. po yan si Judas Iscariote. Opo, minsan kasi akala nila si Judas Iscariote daw yung sumulat ng Book of Jude. Wala na po. Hindi po, may kapatid din po kasi si Jesus, ang ating Panginoon Kristo, na Judas, na pangatlo yon sa magkakapatid. Ang ikalawa ay si James, si Santiago, na sumulat naman ng aklat na Santiago. Ngayon si Judas ay, nung siya ay magsumulat, ituturo sa niya kung paano yung paggawa ng mabuti, kung paano umunlad sa gawa, sa mabubuting gawa. Pero ipinokus niya sa pagsansala sa mga bulaang guro, yung kanyang napakaiksing aklat. Kasi nakikita niya na mas marapat na ituro ko yung katotohanan na dapat ipagtanggol natin. Okay, pakibasa sa chapter 1 verse 4 and 19. Chapter 1 verse 4 and 19. Pakibasa mo. Sa 4 muna, verse 4. Sabi po dito, sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. Binabaluktot nilang aral tungkol sa kagandang loob ng Diyos, yung grace, no? Upang mabigyang katuwiran ang kanilang kahalayan. Ayaw nilang kilalanin si Jesucristo, ang ating kaisa-isang pinuno at Panginoon. Noon pa manguna, sinabi na ng kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila. Then verse 11. 19 ba? 19. Sabi sa 19, di ba? Ito ang mga taong lumilika ng pagkabahabahagi. Mga taong alipin ng kanilang masamang nasa at hindi pinananahan ng Espiritu. Yan, hindi sila pinananahan ng Espiritu, kaya mali sila. Kasi because if you are indwelt by the Holy Spirit, you cannot go wrong in your faith. You cannot be led astray by false teachings and by the cults. So pag ang isang tao natangay ng kulto, maaaring wala yung banal na Espiritu. Kasi ang banal na Espiritu ang magtuturo sa atin kung ano ang katotohanan bakit di kayo tinuturuan ng katotohanan? Bakit patuloy kayong nakalugmok diyan sa pusali ng kasinungalingan ng kaaway? At bakit kayo'y sumusunod pa rin sa mga maling katuruan na kahit kayo'y alipinin, okay lang sa inyo. Teka muna, mukhang kayo ay hindi talaga pinalaya ng anak sa kasinungalingan. At dahil doon ay patuloy kayong malulubog sa kasinungalingan ng kaaway. At dahil doon ay hindi kayo ligtas talaga. So hindi nawala ang kaligtasan ninyo kung kayo ay dating Christian na miyembro ng Christianity, kaya tinawag kayong Christian. Pero kung kayo napunta sa kulto, ay malamang hindi kayo talaga totoong naging Kristiyano. Kasi ang totoong Kristiyano ay yung mga taong pinananahanan ng Espiritu Santo. At ang gawain ng banal na Espiritu ay mag-convict sa atin sa kasalanan at magpakilala kung ano ang katotohanan. Ngayon, kung hindi natin kinikilala ang katotohanan, patuloy tayong naluloko ng kasinungalingan, malamang wala kang banal na Espiritu. Nananatili pa tayo diyan. Kaya kung kayo pinananatili diyan, manalangin kayo na kayo'y buhayin ng Diyos sa Espiritu, kayo'y silang na muli sa tunay, sa Espiritu. At magkaroon kayo ng desire na hanapin ang katotohanan. Kasi naniniwala naman po kami na kahit sa loob ng isang matinding kulto, ay mayroon pa ring hinirang ang Diyos dyan. At ang Diyos ay tatawagin ang mga hinirang sa loob ng mga bulaang mangangaral o sa loob ng pamamahala ng mga bulaang mangangaral at mga bulaang relihiyon. At yun ay aalisin ng Diyos doon. From darkness to light. Yes, at yun po ang, yes, po. Okay? So, entertainin po natin yung mga tanong, kung meron po mga tanong. Sa una muna. Wala naman siguro masyado. Wala pong masyado. Ang katuruan nila ay my mother, God the Mother. Opo, Pastor. Kay, ito, Hillum. Si Ansan yung naman yun. Yun ay next po talakay natin yun. Yes. Tumalakay tayo ng another cult next week. Yung Mother God. Diyos Ina. na ano talaga ito sa mga Hindi, An Sanyong. Yan yung Mother God sa Korea. Si An Sanyong. At atin rin talakayin yung nagpo-promote ng, di ba, made to order bride na maraming senador noon ang natukso. Isang grupo din yun
parang Church of God naman yun. Church of God. Na inaasawa nila yung parang para makaakit ng miyembro, yung kanilang mga babaeng miyembro, pinapaasawa, parang prostitute. Hindi nga prostitute kasi kahit libre. Basta dumalo ka sa amin, ibibigay ko sa iyo itong babaeng ito. Ginagawa nilang pampain, no? Para maging miyembro ng kanilang relihiyon. Matindi 'yon. Okay. So, susunod po, sabi ni Brother Ronel, may sinabi si Brother Ronel. Sabi ni Brother. Sa mga, basahin mo daw? Pastor. Sa lahat po ng sinabi mo, Pastor, ganyan ang mga sinasabi nila hanggang ngayon at dumarami na sila. Tama po. Kasi po darami po talaga ang mga kulto dahil ang itinuturo ng mga kulto ay kung ano yung gusto ng mga tao. They satisfy their sinful cravings and desires. That's why many people go to the cults. Kasi nasisiyahan naman sila. Kaya nga, there are no cults if there are no people who would join them. They join the cults because it satisfies them. So kaya nga ay, ang dahilan kung bakit nga may kulto, ay yung mga tao rin na gustong masatisfy yung kanilang pansariling pagnanasa. Kasi gustong yumaman eh. Ay may pangako yun, no? Magbigay ka, yayaman ka. Kaya nga, kita mo, kung wala namang pangako yung mga kulto sa mga tao, hindi naman magjo-join ang marami dyan. Ba't nagjo-join ang marami? Kasi may mga false promises eh. At yun ang katangayan ng kulto. Yung papangakuan ka, gagaling ka sa sakit, yayaman ka, no? Makikilala ka sa lipunan, no? Makakatapos ka sa pag-aaral, no? Bibless ka ng Diyos dahil ito ang tunay na relihiyon. Pero lahat ng yun ay false promises eh. Pasad lang. Disneyland Christianity. Parang ganda-ganda, pero Disneyland lang. Hindi tunay yung mga tao, si Superman, walang ganyan. Di ba? Kaya yung Disneyland Hong Kong, Singapore, naroon sila Captain Jack Sparrow. Puro ano lang yan. Ang tawag dyan, fairy tale Christianity. Isa ko pang tawag. Disneyland. Disneyland or fairy tale Christianity. Walang katotohanan lahat, pero punong-puno ng promises. Punong-puno ng magagandang mga panoorin, magagandang emosyon, magagandang pakiramdam, magagandang mga pangako na inaasahan naman ng mga taong nagdi-desire noon. Kaya nga, bakit may kulto? Dahil may mga taong makasarili din na sabi nga ay they will listen and they will make for themselves false teachers para ituro yung gusto nilang ituro. Sa kay Timothy, no, sabi Okay, doon sa ating ating sermon last week. Hindi ko lang pinagtuunan yun ng pansin dahil pinagtuunan ko ay si Pablo. Pero ang tao ay talagang pumupunta sa mga nagtuturo ng gusto nila ang turo. At karamihan ng kulto, nangangako talaga yan. Nangangako ng magagandang bagay. Pero kailangan mong maging tapat sa kanila, kailangan mong magbigay sa kanila, kailangan mong maging loyal talaga at talagang ibigay mo ang buhay mo sa kanila. Ultimong lahat ng mga bagay sa iyong buhay, susuko mo, alang-alang sa kanila. Hanggang mamatay ka. Parang kikilitiin ka, pasarapin yung pakiramdam. Ibigay mo lahat. Parang baboy lang iyan eh, na kinakamutan. Tapos kakatayan. Akala ng baboy, tuwang-tuwa siya kasi pinapakain siya, no? Pinapataba, no? Ine-airconan. Pero hindi niya alam, kakatayin siya nung mga false teachers. Gagatasan siya, papaanakin para ibenta ang anak. Hanggang sa papatayin siya sa huli pag wala ka ng pakinabang. Iiwanan ka. Kaya po yung mga leader ng mga kulto, wala iyang paki kung bahala ka, kung iiwanan ka nila pag wala nang makuha sa'yo. Pag napiga ka na nila, iiwanan kang kalansay. Wala nang mapiga sa'yo eh. May sakit ka na. Kaya yung mga yan, yung mga pastor ng mga kulto, pag may patay, hindi yan nagpapakita. Kasi sumpa yun. Oo, sumpa yun eh. Di mabintangan pa tayo na tayo ang dahilan, kaya nasumpa. Kasi tayo ang nagturo eh. Dapat. Umiiwas sila sa responsibility. Kaya ba, pag may sakit na at naghihingalo na, aalis na yan. Hindi na yan magpapakita. Pero pag yumayaman ka, nasa maganda kang kalagayan, lagi yan dyan.
bubula-bulahin ka. Alam mo kapatid, napakaganda ng buhay mo dahil talagang ang Diyos ay pinagpala ka sa pamamagitan ko. Yun. Kaya Di ba? kailangan magbigay ka sa akin. Oo, kaya yun, ako ang dahilan ng blessing mo. Kaya kapatid, alam mo na, ito ang GCash. Yun, di ba? Itanong mo naman yung GCash ko. Di ba? Itanong mo naman ang GCash ko. Ano ba? Di ba? Ka-announce pa sa palpit yan. Kayo naman po mga kapatiran, itanong nyo naman ang GCash ko. Kulang na lang sabihin na, may obligasyon kayo. Yung cellphone ko po, kayo mga naka-iPhone. Diba? Buti pa kayo, naka-iPhone. Ako po, ano lang, B-phone. Grabe, no? Yeah. Ganun talaga. Kaya talagang, yan ang katangian ng kulto. Laging mangangako sa mga tao, papasunurin, i-coerce, mamanipulate, bawal umalis. Pag mayroong papasok na tama, i-eliminate yan kasi lalasunin tayo. Kaya ayaw nila na sila'y pupunahin. Ayaw nila na may ganito, TNG. Kaya sabi ko nga, wala talagang tatanggap sa atin na miyembro ng kulto eh. Wala. Lagi tayong kagagalitan, lagi tayong tutuyain ng mga yan. Ayan na naman, si dalawa oh. TNG na naman. Diba? Ito na naman yung pagmumukha nitong dalawang ito. Walang ginawa, kundi diba? Bumanat ng bumanat sa mga tao. Hindi na lang intindihin nila yung kanilang sarili. Ganun lang yun. Po sila eh. Kasi truth divides. Ano daw? Doctrine divides. Di ba? Talaga nagdi-divide ang doctrine. Kaya nga kayo ayaw eh. Kasi nagdodoktrina kami. Pero, ang totoo, doctrine unites. Pag pareho kayo ng doctrine, nag-unite. Pag alam ninyong mali, yung kulto, pupunta ka tama. Kaya nag-unite tayo sa tama. Ang ayaw lang naman sa tama ay yung nasa mali. Wala namang liwanag na nanatili sa kadiliman. At ang kadiliman, di naman magtatagal sa liwanag. Kusang nawawala ang dilim eh. Pag nagsindi ka ng ilaw, kusang tumatakbo sila. Kaya tatakbo talaga kayo dito. Talaga pong tatakbo po kayo sa TNG. Hindi po kayo magtatagal dito. Hindi po kayo tatagal sa TNG. Dahil talagang tatalakayin namin. Di ba? Opo. Kaya ang gamot sa sakit ninyo. Yes. Kaya TNG, tatalakayin namin ang gamot sa sakit ninyo. TNG. Sabi ni Pastor Edwin Francisco sa The Bride of Christ, may tao daw na immortal sa eternity. Immortal sa eternity. Ano daw? Mortal? O immortal? Mortal. Ay, wala po. Kaya nga eternity. Paano ka naman tatagal sa eternity kung ikaw ay mortal? Pag sinabing mortal, namamatay. O hindi ka tatagal sa eternity. Isa pa to si Edwin Francisco eh. Galing din ang katuruan niyan kay Jimmy Domingo eh. O saan galing yung katuruan mo na mayroong namamatay pa sa eternity? Kaya nga eternity na yun eh, walang hanggan na ang buhay eh. Saan hinahagilap yung mga teaching? Sa kukote lang nila galing yun. Sa kasariling isip. Repent na kayo at marami kayo naliligaw. Napakarami pong naliligaw yang si Amy Domingo. Napakagaling magsalita, napakagaling mambola. Ba? Charito. Mga kabiyaya. Mga kabiyaya, ito ang tunay na biyaya. Walang dagdag, walang bawas. Wag-wapo ninyo, Pastor. Diba? Pwede na. Pati tawa. Diba? Ganun-ganun yan eh. Kaya nga, dito kayo sa tunay, full grace. Diba? Kapag kayo ay kumain ng tinapay, ay tiyak na dadaloy ang kagalingan. Yan po'y ipinangako ng Diyos sa atin. Mga kabiyaya. Mga kabiyaya ay talagang tayo po ang tunay na nasa biyaya ng Diyos. Everybody shout. Amen. Amen. Charito. Charito. Mali pala. Yung charito. Ayun, yung mga miyembro niyang naniwala, may sakit, di gumagaling. Siging linggo-linggo, umiinom ng grape wine nila. Tapos kumakain ng kanilang bread. Ipinangako po yan sa atin sa Isaiah 53. Dahil sa kanyang mga sugat, tayo'y nagsigaling.
Lagi na lang napapagsamantalahan yung mga talatang yan. Oo. Rape na Rape na yan eh. Kasi hindi naman gusto yun ng Diyos eh. Tapos ginagamit. Grabe talaga. Diba? Kaya yan ay mga rapist ng salita ng Diyos eh. Yung mga kulto eh. Biruin mo, ang iriripin mo yung salita ng Diyos. Kasi bakit? Gagamitin yun ng walang consensus eh. Rape yun. Hindi naman yun nag-ibig. Kangino yung salita, di siya Diyos. Nire-rape nyo ang Diyos. Di ba? O yung direkta. Kangino bang salita yun? Sa Diyos. Gagamitin mo ng walang pahintulot. Di rape. Sino nire-rape mo? Ang Diyos mismo. Kaya alam mo, sa totoo lang, hindi maliit na kasalanan yung pambaluktot sa salita ng Diyos eh. Kasi ang binabaluktot mo, ang Diyos mismo eh. Tapos sasabihin mong, ako'y kami sa Diyos. Kung ikaw ay sa Diyos, bakit mo binabaluktot yung salita ng Diyos? At bakit mo ginagamit ang Diyos para ka makahingi? Para sa pansarili mong interes. Hindi po ganun. Hindi po, kayo ang sumunod sa Diyos. Ang pananampalataya nyo, walang kwenta kung ayaw ng Diyos yan, kahit anong lakas ng faith mo. Hindi susunod sa iyo ang Diyos, no? Kaya nga ang Diyos ay Diyos eh. Almighty nga eh. Tapos ikaw naman, pasusunurin mo ang Almighty. Pero hindi po yan siyang binan. Hindi, yun. Diba? Wala na Diyos yun. Ay, parang... Sinasabihan na tayo uli ng ating app. Your live recording will end automatically. So, ayun. Medyo... Opo, may sense of humor din po tayo. Siyempre po, dapat dapat po talaga, meron din po tayong sense of humor. Ako tagatawa lang dito. Diba? Kasi kung wala, di tayo na may bato-bato na. Mapasaya rin naman po namin kahit na yung truth kasi... Yung truth po kasi masakit pag hindi mo hinaluan ng medyo magaang na pananalita. Kaya nga, truth without love is hypocrisy. But love without truth is brutality. Baliktad. Truth without love is brutality. Diba? Brutality. And love without truth is hypocrisy. So we must use the truth accordingly din. Hindi natin talaga yung siseryosoy masyado yan. Masasaktan eh. Pag sinabi natin, mga matay na kayo. Punta na kayong impyerno ngayon din. Buhay pa kayo, inuuod na kayo. Biro mo ba naman, ginagamit mo ang salita ng Diyos, baluktutin mo pa ang Diyos eh. Hindi naman yun ang sinasabi ng Diyos. Tapos inyo siyang gagamitin, na yun ang sinabi niya. Di ba? So talagang pagkontra yun sa Diyos mismo. At yun ang pinakamalaking kasalanan. Yung kukontrahin mo ang Diyos. Yun po yun. Parang yung isang pastor, iba naman ito. Yung isang pastor ng Baptist. Ikaw, Jigs, nag-touch ka ba? Yun, talagang brutal na brutal. Tanda ko kayo, di kayo nagbibigay. Di ba? Si Jigs lagi ang tinatamaan doon eh. Jigs ba? Jugs. Jugs. Diba? Iba namang taong binanggit mo. O kayo, punta na ba kayo sa itaas? Di ba? Nakita nyo na ba? O kita nyo na? Yan, kayo. Yan, hindi man lang kayo nagbibigay. Gusto nyo pumunta roon. Gagamit kayo, pero hindi kayo nagbigay. O, ikaw, may trabaho ka na. Nag-tights ka na ba? O, ikaw, ba't ka nahuli? Yung mga sasakyan mo ka, nagsundo ka? Nagsundo ka ba? Inauna pa sa'yo, bisita mo eh. Diba? So, pati bisita, pinagtatapos. Oo, kawawa yung bisita, nadamay pa sa galit. Doon sa nag-invite. So, it's very, tawag dyan, no? Hindi ka tanggap. Unacceptable yung ganong behavior. So, dapat tayo rin ay mayroon ding sense of yung magandang pagtingin sa mga kulto. So, atin silang pinasasalamatan itong mga kulto. Dahil kung walang kulto, ay di wala tayong kukontrahin. Opo, at wala pong narrow gate. So we cannot exist without cults. So we must thank them because we exist because of them. Hindi rin po tayo magkano talaga. Hindi po tayo magtuturo at wala ding matututo ng katotohanan kung wala din namang kasinungalingan. At walang mapapagpala sa spiritual kung wala namang papalo. Kaya mga kulto, wala tingin kayo. Kaya okay lang po, dyan lang kayo. Pero kung kayo po hihipuin ng Diyos, di umalis kayo. Opo. Wala po kaming kapangyarihang alisin kayo sa kulto.
Dahil ang Diyos po ang nagliligtas. Pero ang aming pong tanging magagawa ay ipahayag sa inyo ang katotohanan, ang sinasabing totoo ng salita ng Diyos. Upang kayo po ay somehow magkaroon po ng appropriation ng kaligtasan. Salamat po ng marami. Yan, Pastor. So, magbabalik po kami sa Martes, no? So, Magbabalik po kami sa susunod na Martes, susunod na linggo. At ito po ang The Narrow Gate. And we are the Cult Busters. God bless you all.